Hello beautiful people! Welcome back to my channel. This is your Mama Sam. Hola mga amigo, amiga, kumare at kumpare. Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre, kung ako naman ang tatanungin nyo, nakikita naman ninyo ang beauty ng Mama Sam ninyo. Fresh overload pa rin, diba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C, plus kumakain ka ng maraming banana. Dahil sa banana, mas nakakaloka ang ganda ng Mama Sam ninyo. Charot! So, kamusta naman kayong lahat? Sana lahat kayo ay okay na okay ngayong araw ng Tuesday. So, happy Tuesday sa atin lahat ng bonggang-bongga. Oh my gosh, ang bilis ng araw, no? So, syempre, papunta tayo sa exciting moment dahil magsisimula na ang Miss Universe. So, yan na nga ang pinakahinihintay ng taon, di ba? Ang bakbakan sa Miss Universe. So, syempre, aariba na yung mga candidates. At ayan na nga, nagsisimula na silang magdatingan yung mga nasa Latin America. So, si Venezuela nandito na, si Honduras nandito na, si Colombia, at kung sino-sino pa. O, diba? So, simula na talaga ang eksena sa Miss Universe. Kaya, dapat ma-excite na tayong lahat. Pero, syempre, bago ko tsumika, gusto ko muna magpasalamat sa walang sawang tumatangkilik dito sa Mama Sam Vlog, araw-araw, lagi-lagi. Maraming salamat po sa pagmamahal at suporta na binibigay ninyo. At hindi lang yan, syempre, sa mga bago nating subscribers, hello po sa inyo lahat. Maraming salamat, guys, sa pag-subscribe ninyo, syempre, dito sa channel ko. At syempre sa mga makasolid na makamama Sam dyan na laging sumusuporta dito. Araw-araw, lagi-lagi. Maraming salamat, guys, sa inyong lahat. Syempre marami akong hatid na chika ngayong araw na to na talaga naman magtataas ang kilay ninyo ng bonggang-bongga sa mga pag-uusapan natin ngayon. Kaya guys, wag na nating patagalin ang ating mga chika. So ayan, so para sa una natin chika, Myrna Isguera para sa Binibining Pilipinas International Send-Off. Ayan na, magaganap nga ngayong October 28, 3 p.m. Ayan. So, syempre, magsisimula na rin ang Miss International para kay Myrna Isguera. At ayan na nga, rarampa na ang hinihintay ng taon. So, isa siya sa mga hinihintay natin na mag-compete sa international pageant. After natin ma-El Tocuyo nung nakaraang taon dito sa Miss International ng bonggang-bongga, mula kay Angelica Lopez, ay ngayon, ayan na, susubukan naman ang isang morena beauty. Dito sa Miss International, kung oobra ba. Kasi diba, sabing ganun noong nakaraang taon, hindi prototype beauty itong si Angelica Lopez. At ganun din daw si Myrna Isguera. Kaya sinasabi nila na pwede daw talagang ma-El Tocuyo din ang ating Binibining Pilipinas International. So, ang chika ko dyan ay parang feeling ko hindi naman. Maganda at may ibubuga pagdating sa performance ang ating Binibining Pilipinas International na si Myrna Isguera. At naniniwala ako na kakabugto ng bonggang-bongga, hindi lang sa styling, kundi sa lahat ng ipapakita niyang aspeto. And of course, I'm so excited sa ipapakita niya kasi nga, di ba, kung nakaraang taon hindi tayo pinalad makapasok sa semifinals kasi daw pang number 21 daw tayo. Baka naman ngayon, pang number 20 na tayo. At umaasa ako na makaka-top 5 ang ating pambato dito sa Miss International. So, isa sa mga matinding nakikita kong kalaban dito ng ating Binibining Pilipinas ay ang pambato ng Thailand. Yes! Pagdating sa Asia, sila talaga yung medyo parang, alam mo yon, nagkakabugan ng ganda. Yung pambato ng Thailand maganda din at talagang masasabi ko din na mag-ingat tayo sa kanya. Pero tiwala ako sa ating pambato na kakabog ng bonggang-bongga at talagang kakayanin nito makarating sa top 5 ng Miss International. Kaya tiwala lang sa ating mga ilalaban sa international pageant. At syempre, hintayin natin yung proseso nila kung paano nila ipapanalo ang competition. Malay ninyo, mag-Grand Slam tayo ngayong taon na to. Diba? At muli natin mapatunayan sa buong mundo na ang Pilipinas ang tunay na
powerhouse. So, di ba? So, I'm so excited and congratulations ngayon pa lang. And good luck sa ating Binibining Pilipinas International na si Mirna Esguerra. Hindi ko alam kung Mirna o Myra. Okay, so yon. So, good luck and God bless you and wish all the best. O, di ba? So, yon. Ay, nako, nakakakaba na, nakaka-excite talaga itong si Mirna. At ready na talaga siya para sa kanyang laban, di ba? So ang ganda kaya niya, very Filipina beauty queen na ipapadala natin sa Miss International. Yung styling niya talaga, Diyos ko, pinaghahandaan din ng bonggang-bongga. At ang gusto ko sa kanya, di ba caliber kasi siya na maalam Miss Grand ang kanyang pasarela. Pero kung titignan mo, may class yung dating. Tapos yung kanyang atake, talagang very clear. Kaya very Miss International ang dating niya sa akin. Kaya good luck kay Mirna. So yon, laban yan Philippines. At para naman sa sumunod na chika, eto syempre hindi rin magpapakabog ang ating pambato dito sa Miss Cosmo na talagang naghahanda na rin si Chelsea Fernandez para sa laban niya this coming December. So aalis nga si Chelsea Fernandez this coming November. At ayun na nga, so talagang sagada na ang paghahanda ni Chelsea para sa laban niya sa Miss Cosmo. Pero ang tanong ng lahat, umariba kaya siya ng bonggang-bongga? To be honest guys, ito yung pangalawang kandidata na ipapadala natin sa Miss Cosmo na galing sa Binibini. At I hope na sana hindi tayo mapaglaruan dyan. So I hope na sana may natutunan na ang Cosmo sa kung paano sila pipili ng reyna nila. So naniniwala naman ako na meron silang pinaniniwalaan kung sino nga ba ang gusto nila. Pero ang tanong, nagpe-penetrate ba sila sa mundo ng pageantry after? So I hope na sana makita niya din yung galing ng ng Pilipina beauty queen natin, and then magtiwala sila sa Pilipinas for sure. Pag-uusapan ng bonggang-bongga ang kanilang pageant after nang ipanalo nila. Alam niyo sa totoo lang, kung pinanalo kasi nila si Atisa noon, ay nako, baka hanggang ngayon pinag-uusapan sila ng todo-todo. Ay di sana wala si Atisa sa Miss Universe, di ba? So ngayon, ayan, so good luck. I think ipapakita naman ni Atisa Manalo kung ano ang sinayang nila. Charot. So, yun. Anyway, so good luck sa Miss Cosmo and looking forward sa magiging compete ng ating pambato na si Chelsea Fernandez. Magtiwala tayo sa kanya kasi styling lang ang pag-uusapan ay kakabog ang ating pambato at nakikita ko na talagang kaya niyang makipagsabayan at makipaglaro dito sa Cosmo. Para naman sa sumunod natin chika, sa Miss Universe, ito daw pwede daw mag-last two standing ang pambato ng Thailand at Mexico ngayon taon na to dito sa Miss Universe. Anong chika mo dito, Mama Sam? Well, ang chika ko dyan, libre ang mangarap. Oo, bakit hindi, di ba? Alam naman natin, ang honor ng Miss Universe is from Mexico at from Thailand. So, together, di ba? So, ito yung mga pinipilit nilang i-push na manalo dito sa Miss Universe. Nung nakaraang taon, nakarating pareha sa top 5 ang Thailand at ang Mexico. So, obviously, di ba, na talagang pinupush nila yan. Kahit hindi naman dapat na makarating sa top 5 yung mga kandidata nila nung nakaraang taon, ay sige lang, go. Pero, pagdating kay Oppo, karapatan naman ni Oppo na makarating sa top 5 kasi in fairness naman kay Oppo. Pero kay Mexico, ewan ko na lang, di ba? So, yun. So, ngayong taon na to, muling susubukan ang galing ng Mexico at ng Thailand dito sa Miss Universe. Ang tanong ng lahat, umabot kaya sila sa dulo ng competition at sila kaya ang mag-reyna ngayong taon na to? Ako masasabi ko, hindi na magaganap yan. Charot. Hindi, depende sa papakita ng kandidata nila, depende sa magiging judges, depende sa lahat, di ba? Kung kukunin nilang judges ay puro Mexican and Thailand, talagang good luck. Sabi nga ganon, depende na yan kung paano nila ikutin at patatakbuhin ang larong ito. Pero unfair naman sa ibang candidates, di ba? Ang lalayo ng mga pinanggalingan tapos ganon. Sana fair talaga sa lahat. At umaasa ako na ang Miss Universe ay fair
sa lahat ng kandidata. Ibig ko sabihin, patas ang laban. Charot! So, yan. So, syempre, naniniwala ako dyan na kaya yan ng Miss Universe na gawing patas ang kompetisyon at hindi naman kaduda-duda ang Miss Universe. Diba? So, yun. Good luck. Good luck sa kanila at sana makarating uli sila sa top 5. And then, para sa sumunod na chika, Mama Sam, bakbakan Colombia and Philippines. Mangyari kaya uli ngayong taon na to dito sa Miss Universe. So, minsan na nga nagharap noong 2015 ang Colombia at ang Pilipinas sa Miss Universe ng matindi. Ngayong taon na to, Mama Sam, nakikita mo ba na mauulit na mag-last standing uli ang Pilipinas at ang Colombia sa Miss Universe? To be honest, yes. Bakit hindi? So, magaling ang pambato ng Colombia at nakikita natin na talagang may dating ang kanyang presensya, mahaba ang mga bias ng lola mo at kabugera, di ba? So, umaasa ako na isa siya sa mga makikipaglaro sa competition na to ng todo-todo. Pero syempre, check natin yung attitude, di ba? Kasi yung last time na inilaban ng Colombia dito na ginanap sa Miss Universe sa Bangkok, ayun, naligwak ng todo-todo. I hope swertihin sila ngayon. And then, pagdating naman kay Miss Philippines, syempre, umaasa din ako na ang ating pambato ay aariba hanggang sa dulo ng kompetisyon. To be honest, mataas yung expectation ko kay Atisa. Pero sige, doon na muna tayo sa top 5. O, di ba? Pero tingnan natin kung silang dalawa ay mag-penetrate at hindi imposible na makarating tayo sa dulo ng kompetisyon ngayong taon na to at mag-last two standing ang Colombia at ang Pilipinas. Syempre, looking forward tayo dyan. May ibubuga din naman yung pambato natin sa sobrang ganda ba naman ni Atisa. Ewan ko na lang pag hindi pa nila nakita ang beauty na meron si Atisa. And then ang Colombia, yes, isa sa mga tinitignan natin ngayon ng malakas na kandidata. Kaya good luck sa atin lahat, di ba? So exciting to. So hindi pa natin alam yung magiging laro ng competition, pero umaasa ako na talagang ayan na, magpe-penetrate lahat yan ng bonggang-bongga sa competition na to. So, yan. And looking forward tayo. And then, ayun nga, para sa sumunod na chika, Miss Grand, runners-up at title holder. Mama Sam, bakit parang hindi sila nabubuo ngayon after ng Miss Grand? Hindi ko alam. Dati kasi meron mga event. Ano na to tradition to sa Miss Grand na pagka after ng Miss Grand ay yung top 10 na kompleto ay ayon. So, nagpe-penetrate sila ng mga activity dito sa Bangkok. Di ba? May mga ganap sila sa loob ng 3 buwan or 2 buwan. Di ba? May trabaho silang ginagawa. Dahil siguro magmi-Miss Universe, kaya medyo parang wala silang activity for the runners-up. Siguro after na ng Miss Universe, doon sila pababalikin. Hindi ko alam kung ano nangyayari. Pero si Venezuela, nananatili siya dito. Oo, at ito ay 4th runner-up. So, ang tanong nung iba, siya lang ba ang willing to work? Hindi ko alam. Wala akong idea kung ano ang nangyayari. Parang ang alam ko kasi ang organization ng Miss Grand, yung group na yon ay magiging busy sila for the Miss Universe. Kaya siguro pinagpapahinga sila ng bonggang-bongga kasi kailangan nila yon kasi another bakbakan na naman sa Miss Universe. At kung sila ang kukunin na grupo para magtrabaho sa Miss Universe, ay talagang hindi to madali. O, di ba? Hindi to madali para sa grupo ng Miss Grand. Tapos may top 10 pa na i-assist din nila. So, ngayon nga walang mga tour, di ba? Wala silang yung mga activity sa mga guesting, sa mga social media, sa sa mga TV station. Walang ganon ang Miss Grand ngayong taon na to. Kaya hindi ko alam. Pero umaasa ako na after ng Miss Universe, ayun na. So, magsasabay-sabay sila. Ganon! Kaya good luck. So, nawala yung publicity ng Miss Grand, no? Hindi katulad nun dati na may mga fashion show pa sila. Ay, sa bagay, paano naman magkakaroon ng activity? Namatay nga yung Reyna. So, syempre, stop ang lahat ng mga work. So, hindi sinuwerte. Charot! So, yan. Pero laban lang, malay naman ninyo. At ito nga, sinasabi ng iba, ayan, ang ating Reyna, isa na rin sa mga nagtitinda ngayon sa social media after koronahan nga daw ng Miss Grand. Anong chika mo dito, Mama Sam?
hindi naman bago sa atin yan na kapag nanalo ka ng Miss Grand, kung wala kang gagawin, habang naka-standby ka, ay sasama ka doon sa TikTok kasi syempre may komisyon ka doon. So ayun nga lang, wala tayong naririnig ng mga negatibo na sinasabi nila. Ang Miss Grand ay dito kasi ang Reyna ay syempre, from the Philippines. So, kung ano yung na-experience ng mga Reyna ng Miss Grand, na-experience na rin ng ating Reyna. Kumbaga parang, oh, ayan. So, anong sasabihin ninyo? So, we need to accept, di ba? We need to keep quiet. Kasi nga, dahil nga, ganun talaga ang ginagawa nila. So, ayan na dapat maintindihan na natin yan. Hindi yung lagi natin binabatikos ang grand organization na, bakit ganun yung mga Reyna nila? Bakit hindi natin gawin yan ngayon sa Reyna natin? Oh. So, pinaramdam lang sa atin ngayon kung ano yung mga sinasabi natin noon sa grand at ngayon lahat yan kailangan natin lunukin ng bonggang-bongga dahil ang Reyna nila ay Pilipinas. So, ngayon ang mga naririnig ko, okay nga yan, buti nga yan eh. Ako noong ko pa naiintindihan ko ano ang meron. So, real talk lang ha. So, ako dati ko na naiintindihan talaga. Pero kasi yung ibang tao, ang daming komento. Ngayon, ayan, Reyna ngayon ang Pilipinas. Di ginagawa din sa Reyna natin. Walang excuse o walang exempted dyan sa mga gawain nila. Kasi isa yung sa mga part. Kasi nga naman, kung patitindahin ka at kukuha ka ng komisyon, di bongga, di ba? So, yun. So, kahit naman ako kahit ako, Reyna ako ng Miss Universe, sabi, may 10% ka kapag nagtinda ka. Di go, wala namang mawawala sa akin, may pera pa ako. Kung makabenta ako ng 1 milyon doon sa loob ng 1 oras, di magkano ang akin, no? Di ba? Sa 10%. So, kumita ka ng ganun-ganon. Tapos ikaw sasabihin mo lang, nagtitinda-tinda sila, wala ka namang kita. Di ba? So, yun lang, practical lang para sa mga Reyna na wala pa naman silang ginagawa and then at the same time, nagkakaroon sila ng extra money. And ayun, ang nakikita ko na ginagawa ng Miss Grand para sa mga Reyna nila na gustong mag-earn ng bonggang-bongga. Kaya good luck sa atin at good luck sa ating Reyna. So better na bumili tayo ng product para makatulong tayo doon at ayun, so ganun talaga ang Miss Grand at wala akong masamang tingin doon sa kanila kasi better yon, di ba? So yun. And then of course, para naman sa sumunod nating chika, Atisa Manalo wala sa top 5 ng Sash Factor. So anong masasabi mo dito para sa pre-arrival hot pick nila? Well, ang masasabi ko dyan ay it's okay. It's okay kung wala dyan si Atisa. Ang mga nandiyan dyan ay si Venezuela, Cote d'Ivoire, Thailand, Colombia, Chile. So hindi ko alam kung bakit hindi nila nakikita ang ating pambato at nilagay nila sa number 8, kabilang na Ecuador, Mexico, Philippines, ayan. So ako, para sa akin, pre-arrival pa lang naman yan. So nandoon din ang mga page ay naglalaro sila ng mga card nila para sa mga kandidata. And of course, syempre, pag nakita kasi ng taga Venezuela o number 1 si syempre yung support nila doon sa page na yon at aabangan, di ba? So ako, para sa akin, hindi dapat yan gawing issue at hindi yan dapat seryosohin ng todo-todo. Kasi for sure naman ang Sash Factor ay pag-aaralan nila ng maigi ang laro ng mga kandidata dito, and then ayun, at the end of the story, ilalagay nila sa tamang proseso. So, as long na sa top 10, okay lang yan. At naniniwala naman ako na naniniwala ang Sash Factor sa galawan ni Atisa Manalo. At for sure, babantayan nila to ng bonggang-bongga hanggang sa makita nila yung galing ni Atisa at malagay nila sa number 1. So, ako, trust ako sa mga page na katulad ng Pageantology, Sash Factor, Missology, at kung ano-ano pa. Pinagkakatiwalaan ko sila na alam kong ginagawa nila yung trabaho nila as a admin sa mga page o sa social media at anumang platform na hinahawakan ng mga page na to. And then, laban. Oo, so keep going lang. So, wag tayong maalarma, wag tayong matakot,
Kasi at the end of the story naman makikita naman natin yung galawan ng mga candidates at doon tayo magdi-decide kung ano nga ba ang kalalagyan ng bawat kandidata, di ba? At naniniwala ako ganun din ang gagawin ng mga page or ng mga gumagawa ng mga hotpicks, di ba? So, yon. So, laban lang. Naiintindihan ko yan kasi ganun din naman yung ginagawa ko. So, nasa proseso pa lang tayo ng simula ng kompetisyon at lahat naman ng nakikita natin na inilalabas ng mga picture ay doon pa lang tayo nagbe-base. And then, later on, pag nakita na nilang gumagalaw ang lahat, doon na sila magkakaroon ng idea kung sino nga ba ang dapat ilagay sa number 1 at kung sino nga ba ang dapat ilaglag. Diba? So, yon. So, kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? So, please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga tinatalakay natin ngayon. So, syempre, maraming salamat po sa inyong lahat sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa nakaka-subscribe, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell to more updated syempre sa aking mga chika. Sabi nga ganon, always keep smiling and laban lang. So guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.